Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for September 1 to 15, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see, Sag. What's coming to you September 1 to 15, 2024? Vesta Hearth. So, maaring you will focus on your passion, whatever is driving you, parang driving force mo. Kung saan ka masaya, saan ka feeling good. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayong aasikasuhin na mahal sa buhay, no? Ngayong first half ng September na talagang nangangailangan ng inyong suporta, ng inyong pagkalinga, ganyan. Okay. Let's see what else. Neptune vision. Ayan. So, mas nagiging creative ka, Sag. Marami kang mga naiisip na mga ideas that will improve you, improve your life, improve your career, your mindset. Kumbaga, na-visualize mo na siguro kung ano yung resulta ng mga efforts na gagawin mo kapag finalo mo yung iyong passion. And wow, you have the second house. Second house is about your resources, your money. So maaring meron kang goal na mata-target, no? Or may mahihit ka na goal pagdating sa finances mo ngayong first half ng September. Pwedeng yung sales mo, target sales mo, or income mo for that specific period ay mahihit mo. Yung iba naman, maaring meron kayong mga bagong sources of income na papasukin. Second house is also about your talents, your skills, your abilities. So, maaring kayo ay merong i-explore pa na inyong talento, abilidad, kakayanan. Overall energy, you have the strength card. Wow. Lakas, courage, energy to ng Leo. I feel like ngayon palaban talaga kayo no? Yung tipong walang makakapigil sa inyong mga gustong gawin. You are in control of your life. You are in control of your future. Kaya nga na-visualize mo na kung ano yung gusto mong tahakin or kung saan mo gustong pumunta. Your challenge is the Three of Pentacles. So, yung iba sa inyo siguro, may mga times na nag-aalangan kayo na makipagtrabaho sa iba or makipag-collaborate sa iba. Lalo na kung nagkaroon kayo ng trust issues before na dati meron kayong pinagkatiwalaan tapos sinira yung tiwala nyo. Kaya ngayon, isip nyo, hindi na, ayoko nang makipag-partner, ayoko nang makipag-deal sa iba, or ayoko nang subukan yung investment na yan, or ayoko na to, ayoko na yan. No? Because of your past. Syempre, dun sa nangyari na yon, no? Lesson learned sa'yo yon dapat. At yun yung natutunan mo doon, yun yung dadalhin mo, no? For your future endeavors, yung mga gagawin mo in the future. Kailangan mo rin naman kasi mag-move on dyan. Dahil kung lagi ka na lang may takot, paano ka mag-grow? Diba? Your opportunity, the Queen of Wands. This is someone who's very creative, very passionate. Ito yung tipong ipupurso niya kung ano yung gusto niya. Gagawin niya kung anong gusto niya. Walang makakapigil sa kanya. So, meron ka opportunity na ganyan, maging malaya na magawa yung mga gusto mo sa buhay, yung mga plano mo. Some of you, pwedeng may opportunities kayo for travel or to work abroad. Your blessing, wow. Ang ganda. Blessing na blessing talaga to because the Chariot is about success. Okay? Having a victorious achievement no sa buhay mo. And then after nun, 'di ba, pag tayo ay merong nang na-achieve at nakuha na natin yung gusto natin,
ang tinatanong natin sa sarili natin, okay, ano na ng next? Ano yung susunod? 'Di ba? So, nandun ka rin sa ano na yan, sa crossroad na yan at pinipili mo kung saan ka na papunta. Kasi naabot mo na eh, na-reach mo na 'to 'no, yung tagumpay na yan. So, where do you go from there? Mm. So, yan yung ano, tutuklasin mo. Kasi this will lead you to success. This will lead you to more blessings. Okay? Yung iba naman, ang blessing nyo, sasakyan. Nakabili kayo ng sasakyan, ng motor, ng e-bike, tricycle, jeep, kahit na ano, no, na makakatulong sa pagpapaunlad ninyo, sa finances ninyo. So yung iba, 'di ba, ginagamit sa negosyo, yung sasakyan, 'di ba, pinapasada, pinaparentahan. Yung iba naman kahit for personal use, nakakatulong rin 'yan lalo na kung ikaw yung tipong maraming nakakausap na mga kliyente at kailangan mong mag-travel, investment rin siya, 'di ba? Money, career, finances, you have the Four of Cups, and then the Hierophant. Meron sa inyong nagga-guide sa ngayon, no? Pagdating sa finances, sa career nyo, sa business ninyo. Kasi may mga times na parang napofrustrate ka sa mga bagay na wala ka. Na parang, bakit ganito? Si ganyan. Ang bilis umunlad ng buhay niya. Bakit ako ganito ang bagal? 'Di ba? Sometimes we get to compare our lives sa iba, pero hindi natin alam, kanya-kanya kasi ng journey yan eh. Oo, we are unique. So, yung buhay niya, yun yung kanyang journey dito sa mundo. Ikaw, meron ka ng ibang journey na kailangan mo ring bigyan ng focus at pagyamanin. Mm-mm. Oh, you have the Six of Pentacles. So, pagdating sa finances mo, maganda naman yung flow, no, ng cash flow. Kung ano yung pangangailangan mo, ipo-provide sa'yo, 'di ba? God will provide. Mm. Yung iba kasi nag-aalala agad, lalo na pag meron silang kailangan pagkagastusan, tapos biglang may ibang unplanned, no, hindi inaasahan na yun pala yung kailangan mo ring pagkagastusan. So sometimes you worry na paano na yun, wala na, no. So kung ikaw meron ka namang pinagkukunan ng income, no, gumagawa ka naman ng paraan at hindi ka naman nakatunganga lang naghihintay, eh meron yan, meron darating sa'yo. Oo, maniwala ka lang na God will provide, no, the universe will provide. So, you don't have to worry about it. Okay? So, finances mo maganda dahil balance eh. Kung anong needs mo, maibibigay sa'yo. Yung iba pa nga sa inyo rito, meron kayong matutulungan. No? O kung hindi man kayo ang tutulong, pwedeng kayo yung, kayo yung tutulungan. Oo. In times of needs. Sa oras ng pangangailangan. And syempre, no, minsan kailangan rin nating magpakumbaba na kung kailangan natin ng tulong, humingi tayo ng tulong, di ba? So, sa love life, you have the Mother of Pentacles. Yung iba sa inyo ka-deal ay isang Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Ten of Cups, this is happiness, and Father of Pentacles. Wow! Yung iba sa inyo na may karelasyon, ang focus nyo talaga rito is yung kaunlaran ng inyong family, ng inyong buhay, ng inyong relationship. You are really, yung iba, you are building a family. And I think pareho kayo na mas practical when it comes to relationship, na inuuna nyo yung needs, yung resources na kailangan ng family or ng loved ones ninyo. Unsuccessful outcome to a problem. Meron ditong broken bridge. Ano pa? You have Fox. Okay. So, pay attention, Sagittarius, sa mga pagkakatiwalaan nyo, no? When it comes to business or finances, mga investment, okay? Kasi baka meron dito na mga scam sa inyo. Kaya siguro kayo ay no? Yan yung challenge ninyo, yung makipag-deal sa ibang tao.
Great personal sorrow, may teardrops. Ano to, Sag? Tortoise, slowly but surely getting ahead. Hmm. So, siguro yung iba, itong teardrops na 'to, yung parang kalungkutan na 'to, nanggagaling 'to sa frustration ninyo. Alam mo yung feeling na meron kang binubuong puzzle, 'no? Tapos malapit ka ng matapos and then biglang nasira yung puzzle, 'di ba? Gumuho, parang gano'n yung feeling, 'no? Tapos magsisimula ka na naman, 'di ba nakakainis? Okay. Pero siyempre nasa sa'yo 'yan kung maggi-give up ka na. Kasi siyempre 'pag nag-give up ka na, wala ka ng maasahang resulta kasi ayaw mo na, eh. Pero kung magpapatuloy ka, at least meron ka pa ring hinihintay na resulta and who knows kung this time maging successful na. Prioritize self-love and care. When do you feel most nurtured and cared for? Yes, kailangan rin nating pangalagaan ang ating sarili, 'no? Lalo na yung mga, breadwinner diyan, yung mga solo parent. Kaya nga sabi ko, I have to take care of myself so I can take care of them, 'no, of my kids. So gano'n din, prioritize as well yung inyong love for yourself. Hindi naman selfish 'yun, 'di ba? So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.